Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw pong muli sa inyo, akin pong mga kaibigan at mga kapatid. Nung kamakailan lamang ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pamilya, na ang pamilya ang tinatawag nating basic unit of this society. And in fact, ang pamilya ang bumubuo ng komunidad at kailangan din po natin maintindihan na ang dahilan kung bakit merong gobyerno ay dahil po sa pamilya. Ngayon, talking about government. Whenever you hear the word government, ano pong pumapasok sa isip natin? Iniisip natin, merong presidente, merong vice-presidente, o di kaya iniisip natin palagi ay Malacanang. Gobyerno man na pinamumunuan ng presidente o anumang institusyon or organisasyon na merong mga departamento at merong mga namumuno, ito po ay tinatawag na gobyerno. At sa bawat organisasyon or institusyon, meron po tayong tinatawag na governance. Kinakailangan po merong pamamalakad. At pinakamaganda po kapag usaping governance, yung pong practice ng good governance. In other words, kapag sinabi nating good governance sa anumang organisasyon or institusyon or anumang grupo or samahan, kinakailangan merong kaayusan at ang kaayusan po na yon ay nangyayari kapag meron pong mga nagpapatupad ng batas. Ngayon po, ang isang gobyerno, ang isang samahan, grupo or organisasyon, kapag hindi mo na kinikilala ang kanila pong pamumuno, ang tawag po doon ay anarkiya. Ano po yung anarkiya? Nakapaloob sa isang samahan pero hindi nila kinikilala at nirirespeto ang mga namumuno. And talking about governance and government. Kapag po ating binasa yung aklat ng Efeso, sa Colossians and even sa 1 Peter, dito po natin makikita kung gaano ginawang detalyado ng Diyos yung mga batas na kinakailangan pong mangyari sa loob po ng tahanan. Ano pong ibig sabihin? Doon po sa mga aklat na ating pong binanggit, dito makikita ang mga roles, ang mga alituntunin na ibinibigay or ibinigay ng Diyos sa bawat miyembro ng pamilya. Na sa bawat miyembro ng pamilya, meron daw dapat pong namumuno. Sa bawat miyembro ng pamilya, kinakailangan pong meron pong nagpapasakop. Kung merong namumuno at merong nagpapasakop, definitely makikita po natin merong order at ang mga tao na nakapaloob dito ay susunod. They will definitely obey. And do you know, kapag po pinag-aralan nating mabuti ang salita ng Diyos, yung good governance, ito po ay natututunan at ina-apply sa loob ng tahanan. Ngayon, kapag po ang isang tahanan ay organized, meron pong good governance, makikita ninyo ang bawat miyembro ng pamilya kahit saan sila pumunta, sila po ay tumutupad at sumusunod sa anumang alituntunin sa kanila pong kapaligiran. Pero sa isang tahanan na magulo na para bang merong anarkiya, lalo na po sa bata, kapag po ang bata ay lumaki sa isang magulong pamilya, hindi po siya re-respeto sa kanya pong mga otoridad sa kanyang pamilya. Kapag po yan ay nag-aaral, puro po problema ang gagawin niyan sa loob ng paaralan. Bakit? Kasi sa bahay, hindi na ituro ang pagsunod, ganun din sa eskwelahan. And guess what? Kapag ito po ay lumabas na sa eskwelahan, kahit saan po yan pumunta, yung problemang meron siya sa bahay, na ginawa niya sa eskwelahan at maging kapag siya po ay nagtrabaho, ganun din po ang magiging ugali niya. Hindi rin po siya susunod sa batas. And no wonder, marami pong pamilya ngayon kapag tinitignan natin at hahanapin natin yung good governance, nakakalungkot mang sabihin, marami po ang para bang meron ding anarkiya. Maraming mga pamilya ang ubod ng gulo. Napakadalas ang away sa kanilang pamilya. Ngayon, bakit po nagiging ganon? Kasi po sa mag-asawa, merong very clear roles na ibinigay ang Diyos sa asawang lalaki at sa asawang babae. Sa panahon po natin ngayon, dito po tayo nagkakaroon ng problema. Kasi may tinatawag po tayong role reversal. Ano po yung role reversal? Na ang ginagawa dapat ng asawang babae, ang ginagampanan naman ng asawang lalaki. So ano pong nangyari ngayon?
Si Mrs. siya na ang nagtatrabaho. Si Mr. ang siyang nananatili sa bahay at gumagawa ng mga gawaing bahay, kasama na rito ang pag-aalaga sa kanila pong mga anak. Nothing wrong with that. Yung iba nga ho pareho sila nagtatrabaho, pero sa ilan, mas malaking kumita si Mrs. Muli, wala pong problema doon, provided. Alam po natin na pagdating sa tahanan, very clear pa rin po dapat ang role ni Mr. at saka ni Mrs. Ano po yon? Dapat po si Mr. ang nagpapatupad at si Mrs. ang nagpapasakop. Now, sa amin po mga counseling sessions, whether ikakasal or mag-asawa na, meron po kaming tinatawag na relationship pie. Ano po yung relationship pie? Dapat very clear ang role ng lalaki, yung mga dapat niyang gawin bilang isang asawa at bilang isang magulang. Very clear din po dapat ang role ng babae bilang asawa at role niya bilang nanay ng tahanan. But somehow, for some reason, pag tinignan po natin dun sa relationship pie, malaking aspeto at departamento ang hinahawakan ng mga misis. Can you just imagine? Supposed to be si Mrs. Ang pinakamagandang role niya is to manage the home, manage the family, bilang tinatawag na helpmate para sa kanyang asawang lalaki. But ngayon, since kasama na sa kanyang role ang pagpo-provide, so hindi lang si Mr. ang nagpo-provide, si Mrs. nagpo-provide din. Ngayon, kapag kausaping pagdidisiplina sa bata, oftentimes, ang mga tatay ay hindi involved. So si Mrs., kasama na ang provision, kasama pa ang pag-aalaga at pagdidesisyon sa mga bata, at hindi lang yon. In the decision making, guess what? Ang sinasabi ng Mrs. o ng Mr., minor decisions si Mrs. Pero ano pong nangyayari? Most of the decisions na nangyayari po sa bahay ay sinasabi nilang minor. In other words, nagkaroon na po ng kultura at kasanayan sa bahay na ang mga desisyon si Mrs. na po ang gumagawa. So ano pong magiging problema nito? Dahil si Mr. ay hindi nasanay na nagdidesisyon, maliit hanggang sa malaking bagay, nakakasanayan na po na itinatalaga sa Mrs. lahat. The moment na magdesisyon ngayon si Mr., ano pong nangyayari? Nagiging cause siya ng conflict or tension between the husband and the wife. Now as a result, ano pong nangyari ngayon? Yung supposed to being design ng Diyos, na ang husband ang maging leader, ang nangyari po ngayon dahil si Mrs. na nagpo-provide, mas malaki na siyang kumita, ang mga Mrs. po sobrang empowered. Nothing wrong with that. Pero yung talking about being empowered, nagiging dominant na po ang mga Mrs. They now call the shots. Decision making po lahat ang mga Mrs. And in fact, kapag ka nagiging dominant ang mga wives, ang husband ang tendency umatras. Nagiging very passive ang mga husband. Passive, nagiging complacent to the point na nagiging lazy. Ano po yung nangyayari sa kanya? Yung kanya pong self-esteem ay bumababa. Hindi lang self-esteem ang bumababa, maging ang respeto at tingin ng misis sa isang passive po na husband ay lumiliit ng lumiliit. Ngayon, ano po ang nagiging concern dyan? Kung tayo po ay merong anak, ino-observe ng ating mga anak yung the kind of relationship and responsibility meron ng tatay at meron din ang nanay. If each time na magdi-decide ang tatay, ino-overrule ng asawa. If each time na magdi-decide ang tatay, pinagagalitan ng misis ang kanyang asawa. In fact, ito yung isang hindi magandang nangyayari. Yung treatment ng asawa sa kanyang mga anak, para po bang nagiging miyembro na rin or isa na rin sa mga anak ang treatment ng misis sa kanyang asawang lalaki. Papagalitan yung anak, pagsasabihan yung panganay, at maging ang tatay, pinagagalitan na rin, worst sa harap ng kanyang mga anak. Now, kapag ka naging very dominant na ang wife at naging very passive ang mga husband, okay? Hindi na po sila naging intentional, ano pong mangyayari? Nawawalan din ng respeto ang mga anak sa kanila pong mga tatay. Kasi, bakit pa nga naman sila magpapaalam sa tatay?
Bakit pa nga naman nila susundin ang tatay? Kung ang nanay nga nila hindi sinusunod ang tatay. Kung ang nanay nga nila pinagagalitan ang kanilang tatay. Kung ang nanay nga nila ang lahat gumagastos, nagdidesisyon sa lahat, ano pa ang papel or saysay ng tatay? So ano pong nangyayari? We are now developing at nagpapalaki po tayo ng mga anak na walang respeto sa kanila pong mga magulang. Now, ano pong magiging problema nito? Remember, nabanggit po natin, children see and children do. Ito pong kasanayan na ito pong mga maling bagay na naimodelo natin sa ating mga anak. Guess what? Ito po yung cycle. It's like passing the baton. Yung ugali ng nanay na pagiging dominante at kapag siya ay merong anak din na babae, guess what? Yung anak na babae, mamamana din yung pagiging dominante. At kapag ang anak naman ay lalaki dahil nakikita na yung tatay sunod-sunuran sa nanay, guess what? Yun din pong anak na lalaki ay magiging passive. Bakit siya magiging passive? Sunod-sunuran din siya sa nanay o yung iba nagiging mama's boy. Alam po ninyo, idilat lang natin ang ating mga mata at i-observe po natin ang kaganapan sa maraming pamilya. You'll be surprised, ito pong sinasabi ko ay nangyayari sa maraming pamilya. Now, kinakailangan makita natin at balikan natin. Ano nga ba ang disenyo ng Diyos sa bawat pamilya at bawat mag-asawa? Do you know that since God is the designer of marriage and God is the designer of the family, alam po ba ninyo na nilayon, ninais, God designed marriages and families to be enjoyed and not to be endured. Bakit po to be enjoyed? Hindi magre-regalo. Remember, ang marriage at family, it's a gift from God. Hindi magbibigay sa atin ang butihin nating Diyos ng isang bagay na ikakapahamak natin. Yung regalong pamilya, ang nais niya is for us to enjoy the relationship, enjoy one another. Kaya lang po sa paglabag natin doon sa pamantayan at kautusan ng Diyos pagdating po sa pamilya, nagkakaroon po tayo ng sanga-sangang mga problema. So bakit po nagiging sanga-sanga? Dumarating na po tayo sa enduring stage. How we wish, sabi ng mga anak, makatapos na ako mag-aral para makaalis na ako sa impyernong bahay na ito. Ang sabi ng lalaki o ng babae, kailan kaya darating yung panahon na sana magkahiwalay na lang kami, mas magiging maayos pa kami. Dahil siya, ang Diyos, ang nagtalaga, tignan natin ang utos niya sa bawat miyembro ng pamilya para makita natin na hindi pa huli kaibigan, may pag-asa pang maayos ang ating relasyon sa bawat tahanan. Balikan natin yung Efeso chapter 5. Dito, napakaklaro ng sinabi ng Diyos sa mga asawang babae. Mga babae, ano raw po ang sabi? Magpasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Hindi kayo magpapasakop at hindi kayo susunod kung dahil lang sa deserving ang mga asawa natin. In fact, whether deserving or not, susunod tayo sa mga asawang lalaki. Ginagawa natin ito alang-alang sa ating pagrespeto at pagmamahal sa Diyos. Sabi sa verse 23, sapagkat ang lalaki ang ano raw, ang siyang ulo ng kanyang asawa. Magpapasakop tayo sa ating mga asawang lalaki tulad ng pagpapasakop natin kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. So, very clear. Ang babae daw po, you have to learn to obey and submit to your husband. Yung submission po, you must possess that gentle and quiet spirit. Kaya po ba ito, mga misis? Now, para naman po sa mga lalaki. And in verse 23, sapagkat ang lalaki, so mga husbands, very clear. Ang expectation, ang sinasabi sa atin dito, ang mga lalaki ang ulo ng kanyang asawa. The problem is, kaya hirap mag-submit ang mga asawang babae sa atin because we don't step up. Hindi natin ginagampanan and in fact, masyado na tayo nagiging komportable na ipasa natin yung role or responsibility natin sa ating mga asawang babae. Tama naman, sinabi ng Diyos, babae magpasakop. But husbands, we have to be reminded na magpapasakop din sila at re-respeto sa atin kung tayo ay karespe-respeto. Hindi tayo re-respeto kung tamad tayo.
Hindi tayo irerespeto kung wala tayong disposisyon sa buhay. Hindi tayo irerespeto at magpapasakop if we will not intentionally take the lead. Now, if the husband will take the lead, gagampanan natin yung role natin na leader ng tahanan, definitely, ang wife will just automatically submit. Susunod sila atin. Then, you'll be surprised. Maging ang mga anak natin will not have difficulty in terms of submitting and obeying their parents. Kasi sinabi sa verse 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang regardless. Pero ang sabi rito, gagawin daw ang pagsunod sa magulang dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon, alang-alang sa Panginoon. Now, sinabi natin ito, kapag ginalang ang magulang, meron siyang pangako. Now, sinabi natin doon kanina na napakaganda ng layunin ng Diyos. Ito ang intensyon ng Diyos for us to enjoy God's design for the family. Now, tayo po ay magpuproseso na naman sa ilang mga katanungan. Ano po yung mga dapat nating iproseso? Paano mo ilalarawan yung role ng bawat miyembro ng inyong pamilya? Kung ikaw ay asawang lalaki, kamusta ka naman bilang asawang lalaki? Kung ikaw naman ay misis ng tahanan, kamusta ka naman bilang misis? Ikaw ba ay nagpapasakop? At kung ikaw ay wala pang pamilya at ikaw ay isang anak, kamusta ka naman bilang anak sa iyong mga magulang? Kung hindi, ano ang mga negatibong epekto nung hindi pagsunod sa disenyo ng Diyos ang nangyayari ngayon sa inyong pamilya? Huling tanong, ano ang natutunan ninyo at ano na ang uumpisa ninyong baguhin? Tandaan, for us to learn is one thing, but to apply every learning is another thing. Muli po, maraming salamat. Enjoy our discussion. God bless.